Mga kahuwan, panoorin ang video na ito upang alamin ang pinaka-latest na balita tungkol sa lagay ng panahon at bagyo update today. Ito ang si Christine ay kaninang alas 4 ng hapon, nasa may layong 760 kilometers, silangan ng Katarman, Northern Samar. Ito ay nagtataglay ng lakas na hangin na abot sa 55 kilometers per hour at bugso na abot sa 70 kilometers per hour. Kumikilos sa direksyong kanluran sa bilis na 15 kilometers per hour. So comparing yung wind speed kaninang 11 a.m. ay bahagyang bumagal nga ito. May kita nga rin natin sa ating satellite image na although medyo malayo itong si Christine ay malawak yung kanyang circulation, although ang direct effect dito sa may eastern part ng Southern Luzon at Eastern Visayas, yung kanyang trafo extension ay makakaapekto sa malaking bahagi ng ating bansa, kaya posibleng maging maulap sa malaking bahagi nga rin ng ating bansa. Ano nga ba inaasahan natin with regard sa track nitong si Christine? So in the next 12 hours, posible itong ma-reach niya na yung tropical storm category. So kapag naging tropical storm itong si Christine, posible tayong maglabas ng mga storm surge warning. By Wednesday naman, posible itong maging severe tropical storm at typhoon category by Thursday bago ito maglandfall around northern Luzon area. So bago ito maglandfall din ng ating bansa, posible nga itong bumagal, kaya mararamdaman natin yung mga malalakas na ulan at malalakas na hangin. Kaya mag-aantabay tayo sa mga ilalabas na update ng Pag-asa, pati na rin ng Regional Services Division para sa mga rainfall advisory, heavy rainfall warning o kaya thunderstorm advisory. Ayun nga, kagaya na nabanggit natin kanina, posibleng maglandfall sa northern Luzon area by Thursday evening or Friday morning. May kita nga rin natin nakapaloob sa area of uncertainty or cone of probability natin, hindi lang northern Luzon area, pati na rin yung ibang parte ng Central Luzon, kaya lagi din tayo mag-antabay kung magkakaroon man ng pagbabago yung track dahil hindi natin tinatanggal yung changes, nirule out yung changes sa forecast track. At rapid intensification, hindi rin naman natin nirule out. Kaya gayon pa man, mag-aantabay tayo sa mga update na ilalabas ng ating ahensya. Meron din tayo nakataas na signal number 1. Sa kasalukuyan, ito yung pinakamataas sa tropical cyclone wind signal sa may southeastern portion ng Isabela, sa may Aurora, northern at eastern portion ng Quezon, kabilang na ang Polillo Island, sa may Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate, kabilang na ang Ticao at Burias Islands. Sa Visayas naman, ang mga nakataas na signal number 1 ay sa Eastern Samar, Northern Samar, Samar, Leyte, Biliran at Southern Leyte. Sa Mindanao, nakataas ang signal number 1 sa may Dinagat Islands, Surigao del Norte, kabilang na nga ang Siargao at Bukas Grande Islands. Posible nga ang pinakamataas sa tropical cyclone wind signal para dito kay Christine ay ang signal number 4. So kung mas lumakas man si Christine, hindi rin naman natin tinatanggal yung posibilidad na magtaas ng mas mataas na tropical cyclone wind signal. Asahan din naman natin yung mga bugso ng mga malalakas na hangin ngayong araw sa may Batanes, Ilocos Norte, Cagayan, southern portion ng Palawan, Siquijor, Bohol, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Dinagat Island, Surigao del Norte, Agusan del Norte, Barm, Sarangani, Davao del Sur, Davao Oriental. Bukas naman sa may Batanes, Babuyan Islands, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Palawan, Romblon, Aklan, Antique, Negros Island Region, northern portion ng Cebu, Bohol, southern Leyte, Zamboanga del Norte, northern Mindanao, Dinagat Island, Surigao del Norte, Agusan del Norte, Sarangani, Davao del Sur at Davao Oriental. At pagdating naman ng Wednesday, posible yung mga bugso ng mga malalakas na hangin sa Mimaropa, Visayas at sa may Mindanao. Naglabas nga din tayo ng weather advisory kaugnay nga netong si Karina. Ngayong araw, hanggang bukas ng hapon, posible nga yung mga malalakas na mga pag-ulan, heavy to intense sa Catanduanes, Camarines Norte, Camarines Sur at Northern Samar. Moderate to heavy naman sa may Romblon, Marinduque, Quezon, nalalabing bahagi ng Bicol Region at nalalabing bahagi ng Eastern Visayas. Bukas naman ng hapon at sa kinabukasang araw ay sa may Catanduanes, Camarines Norte at Camarines Sur. Heavy to intense, 100 to 200 na millimeters na mga pag-ulan sa nalalabing bahagi ng Bicol Region, Northern Samar, Samar at Eastern Samar.
Moderate to heavy rains, 50 to 100 millimeters sa may Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, nalalabing bahagi ng Eastern Visayas, Quezon, Romblon, Marinduque at Aurora. Para naman sa mga malalakas na pag-ulan pagdating ng Wednesday afternoon to Thursday afternoon, heavy to intense sa may Cagayan, Isabela, Apayao, Aurora at Quezon. Moderate to heavy sa nalalabing bahagi ng Cordillera Administrative Region, nalalabing bahagi ng Cagayan Valley at Ilocos Region. Kaya muli, lagi tayo mag-antabay sa mga ilalabas na update na ating mga Regional Services Division kaugnay ng mga heavy rainfall warning. So inaasahan nga natin na sa mga elevated areas o mountainous areas, posible mas malakas yung mga pag-ulan. Pero ingat pa nga rin sa mga nakatira sa mga low-lying areas at flood-prone areas sa mga banta ng pagbaha o pagguho ng lupa. Meron din tayong nakataas na gale warning dito sa may Camarines Norte, northern at eastern coast ng Camarines Sur, eastern coast ng Albay, sa may Catanduanes, eastern coast ng Sorsogon at ang northern at eastern coast ng Northern Samar. Kaya kung maaari ay huwag munang pumalaot yung mga kababayan nating may mga maliliit na sasakyang pandagat o kaya yung mga motorbangka sa mga banta ng pagbaha or dahil magiging maalon hanggang sa napakaalon ang karagatan.